Kumusta ang all? Hindi ako nakapag-upload ng matagal-tagal siguro dahil na busy ako guys. And then, time comes na may mga haka-haka na naman ngayon na biguan. Taga Montalban Rizal kasi ako guys, isa kami sa fault line na madaanan. So, worried ako doon kasi wala yung asawa ko. And then, dalawa yung anak ko. Siyempre, bilang isang nanay, mahirap talaga mag-isip. Sabi nga ng asawa ko, uwi na lang daw kami sa Cagayan de Oro kasi nasa Cagayan de Oro siya guys eh. And then kami lang mga bata dito. Kaya sabi ko naman sa kanya, kung talagang mamatay naman talaga tayo, mamatay naman talaga tayo. Kahit pupunta pa tayo ng ibang bansa, kahit pupunta pa tayo na sa Amerika, sabi ko sa kanya. And then, this week guys, may mga shaken pa rin dahil Cagayan de Oro siya eh. May mga lindol din doon, pero mahina lang din naman eh. Di ba Davao, tapos Cagayan de Oro, maghalos lapit-lapit lang. Palaging shaken doon. Kaya sabi ko sa kanya, nauna pa gani doon. Kaya sabi ko sa kanya, dasal lang, dasal. Wala namang mawawala kung mag-prepare tayo. Pero pinaka the best battle talaga is yung dasal. Pero walang mawawala. For me kasi, being nanay, parang natatakot ako doon lang sa mga anak ko. Praning ako minsan guys eh. Yung bahay ko, tinitingnan ko din kung saan yung mga angle. Kagaya nung sarap ko guys. Pakita ko sa inyo guys ha. Kagaya nung hindi ko siya maano. Kagaya niyan guys. Yan. Yung ref ko guys. Tinitingnan ko yung mga angle na dapat pag nag-collapse, meron siyang harang. So yun guys, tinitingnan ko siya, yung mga angle na may mga harang guys ba. Hindi yung ganyan lang siya, yung naka-plain lang. Kailangan may harang. Kung matumba, may harang nandito tayo sa ilalim. So ganyan ako tinitingnan ko yung bahay ko kasi may taas pa tong bahay ko guys eh. Hindi ko alam kung yung stability ng bahay ko kung matibay ba kasi subdivision to guys eh kung pagagawa na, so hindi mo alam, whereas kung ikaw talaga nagpagawa, then ito kasing ano ko guys, tung sa ilalim ko ng mesa, pag umuulan parang may ano siya, parang may tubig na lumalabas. So sabi ng kapatid ko, kasi yung kapatid ko kahit pa paano may alam, sibil yun eh, adobe kasi yung lupa guys eh, may tendency na malay natin baka may tubig sa ilalim. So, yung isip ko guys, nakita nyo ba guys, may hard hat ako. May hard hat ako guys. Alam nyo guys, kompleto na ako sa gubag. Yung gubag ko ba guys, tatlo yun. Kasi tatlo kami no. Hindi mo naman kailangan, di ba yung mga government agencies ngayon, nagbibigay na sila ng gubag. Pero kami sa Montalban kasi guys, parang wala. Hindi naman ako umaasa doon. And then, ako din naman guys, marami namang mga gubag na binibenta ngayon. Since online seller ako, alam ko kung saan ako bibili, anong ipiprepare ko. Pero kung hindi naman kailangan guys, hindi naman lahat tayo may budget, pwede naman tayong mag-DIY. So, yung iba naman guys, dini-DIY ko na lang yung mga backpack na hindi gamit. Yun ang inaano ko, piniprepare ko yung ano na lang, yung walang-wala talaga ako guys. Yun ang binibili ko para ilalagay ko sa gubag ko. Kasi kung meron lang naman yung nakikita natin sa bahay, yun na. Kaya ano na ako guys, naka-prepare na ako kahit papaano kasi parang ready na ako. Meron ako. Yung mga medical kit, meron na ako guys. Tinitingnan ko nga sa labas guys, pag-araw, sabi ko nga, saan kaya kami tatakbo dito? Siguro yung malayo sa poste ng Meralco, yung mga something like that. Minsan talaga guys, hindi mo maisip ba pag may anak ka na kasi yun yung worried mo sa isip mo kahit sabihin mo na okay na ako mamatay. Pero ang tanong kasi, prepared ka ba mamatay pag yung mga anak mo maiiwan or hindi mo sila, yung mga something ganun guys. Kaya sabi ko guys, ang hirap talaga, di ba? Lalo na pag wala yung asawa mo, yun yung kinatatakutan ko guys eh. Mayroon na ako yung alam mo guys, yung mga whistle, meron ako guys. Tapos yung bahay ko guys,
nilagyan ko ng alarm. Kasi, dalawa kasi ang kwarto sa taas, guys. Tapos yung kwarto ko sa baba. Minsan kasi guys, pag sarado na yung kwarto ng mga anak ko, kahit anong sigaw ko guys, hindi nila naririnig. Minsan ginaganyan ko pa yung hanger, yung hagdanan, maririnig lang. Pag morning kasi, pag mag-school sila, ginaganyan ko yung hagdanan para marinig lang. So sa kapraning ko naman guys, bumili ako ng alarm. So, nung bumili ako ng alarm guys, hindi ko naman na-testing doon sa hardware. Parang hindi naman siya nagkamali. Parang God's will. Ang nabili ko guys, ang lakas. Nung nilagay na sa bahay, parang pang mall. Pang ganun. Kaya, ang switch guys, nasa kwarto ko. Tapos nilagay ko sa paanan ng, ng hagdanan para kung emergency, yung dalawa kong anak nakakarinig. Pero guys, kahit sa sala mo ilagay, rinig hanggang taas. Sabi ko, nagkamali ata ako ng bili. Hindi ko kasi na-testing. Nung nilagay ng electrician sa bahay, guys, Diyos ko, Lord, sabi ko, hindi naman mall yung bahay ko na ang lakas-lakas. Pero, much better na rin na ganun pala kalakas. Kaya sabi ko, lahat-lahat ng lugar naman nakakaranas ng hirap. And then, ngayon na naman, guys, meron na naman tayong influenza na yung parang lagnat-lagnat lang. Doon na naman ako natatakot guys. Alam nyo kasi guys, mahirap sa panahon talaga ngayon kumita ng pera, no? Yung mga anak ko guys, 1 week kami ngayon guys na walang pasok sa school. Yung dalawa kong anak. Kasi nang dahil lang dyan sa na yan. Sa virus na yan. Kaya nga, yung isa kong anak kasi guys, grade 12, graduating siya. Ang dami nilang activity, di ba? Ganun naman talaga. Yung mga classmate niya guys, pumunta dito sa bahay. Kaya sabi ko, hindi naman ako stricta, pero walang mawawala kung gagawin ko yung dapat na pumunta sila kahapon, tapos today pupunta din. Sabi ko naman sa kanila, uy, may mga lagnat ba kayo? Sabi ko ng ganun. Pag wala namang lagnat pag may lagnat mag-face mask o may ubo mag-face mask. Tapos yung pinto ko guys, nilagyan ko ng tissue, nilagyan ko ng alcohol. Sabi ko, hindi naman siguro ako stricta. Nag-iingat lang ako kasi yung mga anak ko guys, yung dalawa kasi, meron silang mga hypertensive asthma. Meron silang mga skin allergy. Dali lang sila maanuhan ng sakit-sakit. Kaya, hindi naman siguro ka-strictahan. Umiiwas lang ako guys. Magkasakit ba? Kasi, ang hirap magkasakit ng mga anak ko guys. Naranasan ko guys na yung silang dalawa hinihika. Yung lalaki ko guys, maliit yung niya dito. Yung esophagus niya, yung ng hangin. So, mahirap sila i-care pag may mga hika. Kaya, dati guys, ganyan yung oras ko madaling araw pag silang dalawa nagkasabay. Kaya meron talaga akong nebulizer. Kaya nag-iingat ako. Yung pumunta yung mga classmate ng anak ko kahapon guys, ibang batch, first time nila ako na-met. Whereas kasi nung unang mga classmate niya, kilala talaga ako, tita, yung mga ganyan-ganyan. Kasi pinefriend ko talaga yung mga friends ng classmate ko guys. Kahapon, alanganin sila sa akin. Sabi ko, uy, hindi ako maldita. Ginaganyan ko na lang kasi nagtaka siguro sila bakit ko sila pinapa-alcohol. Yung mga ganyan. In-explain ko sa kanila na may virus ngayon ha, kailangan kayong mag-alcohol. Ginaganyan-ganyan ko sila. Kaya nga sabi ko sa kanila, hindi ako maldita ha, mabait ako na mami. Sabi ko na. But anyway guys, good morning. Kape muna tayo.